Okay, magandang gabi sa lahat at muling nagbabalik ang Debaters Convention Live. At meron na naman tayong isang debate na mangyayari ngayon. Fernando Camacho ng SDA versus Samuel Tahuda ng MCGU or Member Church of God Universal. Yan. So ang topic nila ngayon, napakaganda. Patutunayan ko na ang bautismo sa tubig ay utos sa panahong Kristiyano. Siyempre, affirmative na natin dyan si Fernando Camacho ng SDA, isang magaling na debatista ng SDA. At ang ating negative, si Samuel, founder at isang magaling din na debater ng MCGU o Member Church of God Universal. So, babasahan ko muna yung setup nila. First presentation is 10, cross 7 minutes. Vice versa yan. Same din sa rebuttal, 10-7. Tsaka sa ating conclusion is 5 minutes. Mauuna dyan yung ating negative. So, babasahan ko muna sila ng rules, no? Ang rule number 1 natin. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. So, yung ating moderator admin ang magta-time dyan. So, kung categorical ang question, napaka-importante. Kailangan sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag. Pero meron din tayong rule number 3. Kung walang sagot doon sa categorical, next question tayo dyan. So, rule number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal, pwede na magtanong kahit na ano, inilatag man o hindi inilatag. So, rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. So, either bawasan ng 1 minute or daragdagan ng 1 minute. So, rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, moderator decision is always final. At saka yung rule number 12 natin, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmatibo dito? Yes, sir. Sumasang-ayon. Okay, so sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sumasang-ayon din bilang negative. Okay, salamat at di na natin patatagalin. Bibigyan Yes, ko sumasang-ayon din ng... Okay. So, bibigyan ko ng 10 minutes yung ating affirmative. So, affirmative, your time start now. Okay, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Hangad ko po na sa pag-uusap na ito ay patuloy na maitaas ang ating pong Panginoong Diyos. At pinasalamatan ko rin ang kabuuhan ng kawanian ng Debaters Convention Group sa ganitong napakagandang uri ng programa na kung saan ang mga magkakaibang pananampalataya ay nagkakaroon ng pag-uusap ukol sa kanilang mga pinaniniwalaan. At binabati ko rin ang mga kasama ko rito sa platform, kapatid na Ustad Ali, ayan, Brother Alan, ang kapatid na D, no, si Prince Jumong at si kapatid na Noel. Ganun din kapatid na si Maya, Ryle, si Ora Ets, no, yan pabigkas po diyan at si kapatid na Ross George. Ayan. So, syempre pinasalamatan ko rin si kapatid na Russia, sa kanyang gagawing patas na pagmo-moderate. At ang kapatid na aking pong makakadaw pampalad na usaping ito, kapatid na Samuel Tahuda, na founder po ng MCGU. Okay po, ang patutunayan ko mga kapatid, by the way, ako nga pala, sa mga hindi pa nakakilala, ako nga po si Brother Fernando B. Camacho Jr., isa pong lay evangelist and apologist ng Seventh-day Adventist. Ang aking pong position ay patutunayan ko po sa gabing ito na ang bautismo sa tubig ay utos sa panahong Kristiyano. At nais kong umpisa ng aking presentation dito ho sa kasaysayan ng ating Panginoon Kristo samantalang dumako na ang
pagtatalaga o ang kanyang paninimulan ng ministeryo, ang ating Panginoon ay napabautismo. Ano? Kaya John the Baptist. At alam natin ang kasaysayan po niyan. Pagkaraan niyan, may binanggit sa atin ang Kapitulo 3, talatang 15 ng Mateo. Ang sabi dito, ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang mastupad ang buong katwiran. At siya ay sumang-ayon. At yun na nga, ay napabautismo na ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, pagkaraan pa ng ilang pagkakataon, sabi dito naman sa Kapitulo 10, talatang 39, aklat ng Marcos, ang wikay ganito, sumagot sila, kaya namin. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, ang kopang aking iinuman ay iinuman ninyo. At ang bautismo na ibinabautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Ayun. Dito makita natin sa isang talatang ito na kung ano yung mapapangyari sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabautismo, ganun din daw ang kinakailangan mangyari sa kanya pong mga alagad. At naniniwala ako ang kausap niya rito, mga Kristiyano. Sapagkat ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Yeah. Meron mga nagsasabi na yung mga Hudyo hindi Kristiyano, pero ako naniniwala sa pagkakataong ito na ang mga kausap rito ng ating Panginoong Jesucristo ay mga Kristiyano. Ngayon, sa Kapitulo 3, talatang 26 naman ng aklat ni Juan, ang sabi rito, sila lumapit kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabay, iyong kasama mo sa kabila ng Hordan na iyong pinatotohanan ay nagbabautismo at ang lahat ay lumalapit sa kanya. Sa pagkakataong ito, mayroong mga Hudyo na tila baga may pagseselos na nagaganap sapagkat yung binautismuhan ni Juan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ay nauobserbahan nila na bumabautismo rin. Pero siyempre, alam naman natin sa kasaysayan ng Biblia, 4:2 ng Juan, hindi talagang ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang bumabautismo, kundi ini-address lamang sa kanya. So ang ibig kong makita natin dito, ang pagbabautismo sa panahong Kristiyano ay napakahalaga. Sapagkat kung hindi ito mahalaga, hindi na ito pag-uukulan ng pansin ng banal na kasulatan. At makikita natin yung sinasabi kong pinag-uukulan ng pansin ay sa iba't ibang mga panahon, ito po ay kanila pong iniuukol. Ngayon, sa pagmiministeryo ng ating pong Panginoon, doon sa Kapitulo 28, talatang 19, hanggang talatang 20 ng aklat ng Mateo, makikita natin ang isang utos na ipinagkaloob niya sa kanyang mga alagad o sa mga Kristiyano. Ang sabi rito, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Bakit ako naniniwala na ang bautismo sa tubig ay nananatili pa? At hanggang sa panahon natin ngayon ay dapat nating gampanan sapagkat ito po ay utos ng ating Panginoong Jesucristo mula pa sa kanyang mga alagad. Kasama po sa itinuro ng ating Panginoon sa mga alagad yung paraan ng pagbabautismo. Kaya maliwanag nating mababasa sa talatang ito, humayuan niya kayo sa buong sanlibutan. Bautismuhan ninyo sila. Saan daw po hahayo? Sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, hindi titigil. Hanggang kailan yan? Sa talatang 20, hanggang sa katapusan ng panahon. Tanong, tapos na ba ang panahon? Hindi pa ho eh. At dahil hindi pa natatapos ang panahon, ang pagbabautismo dapat pang isinasakatuparan. Maliwanag ang pagkakasabi.
Humayo kayo sa buong sanlibutan, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ano pa? Bukod doon sa babautismuhan, turuan silang sundin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya kung papaanong itinuro sa mga apostol ang magbautismo, ituturo din niya o nila ang pagbabautismo yon sa kanilang mga tuturuan. At yung namang mga tinuruan nila, ituturo din nila yung itinuro ng mga apostol na itinuro ng ating Panginoong Yesus sa mga apostol. At yun namang magiging estudyante uli ng mga naturuan ng mga apostol ay patuloy lamang na magtuturo at magbabautismo. At yung mga tuturuan at mga tuturuan hanggang sa ating panahon, patuloy na magtuturo ng lahat ng itinuro ng ating Panginoong Hesus kasama ang pagbabautismo. Kaya matataguho ang talatang ito ng Mateo 28 sapagkat ito'y hanggang sa kapusan ng panahon ay makakasama natin ang ating Panginoon. Ngayon, ay yung mga pananampalataya na wala ng pagtuturo ng pagbabautismo sa tubig sa panahong ito, nangangahulugan ho lamang yan na hindi sila kaugnay o kadugtong kauri ng tunay na mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, pinapraktis pa rin ang bagay na ito. Yan. Sana ho ay naiintindihan po ninyo yung message na binabanggit ng Mateo 28 hanggang 20. Ngayon, pansinin ho natin, pagkatapos ng ating Panginoon ay umakyat na sa langit. Yan. At mababasa naman natin sa unang Korinto, ito po'y tinatayang na isulat mga 33 AD. Sabi naman ng ilang mga scholar, ito ay nasa pagitan ng 52 to 54 AD. Alin man diyan, tiyak tayo na ito po'y isinulat, ang ating Panginoon ay nakaakyat na sa langit. Ang sabi rito sa unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 15 hanggang 17, kaya't walang makapagsasabing kayo'y binautismuhan ko. Kaya't walang makapagsasabing kayo'y binautismuhan sa ngalan ko. Talatang 16, maaalala ko nga, binautismuhan ko rin ang sambayan ni Estepanas. Maliban sa kanila'y wala na akong natatanda ang binautismuhan ko. Sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy, hindi mawalan ng kabuluhan ng kamatayan ni Kristo sa krus. So dito makikita natin, ito po si Apostol Pablo, mga kaibigan, mga kapatid, na ang ating apostol, kapag kinakailangang magbautismo, nagbabautismo rin. Ayun. Sino binautismuhan niya? Ayun din mga Kristiyano, mga kapatid. Kaya mahalaga po sa isang Kristiyano, yung pagbabautismo. Ngayon, dito pa sa isang talata, 12:13 ng unang Korinto, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu, ay binautismuhan tayong lahat. Pansinin po ninyo. Binautismuhan tayong lahat. Past tense po, pagkakasabi, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu, binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So dito makikita natin, kapag tayo ay lingkod ng Diyos, Hudyo ka man, Grego ka man, alipin ka man, laya ka man, at tumanggap ka sa ating Panginoon, ukol sa atin ang bautismo, mga kapatid. At time na. Sige po. Okay, so dyan nagtatapos ang first stand
ng ating affirmative, Fernando Camacho ng SDA. So, dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. So, bibigyan ko siya ng 7 minutes para magtanong. Okay, timer. 7 minutes. Okay, bro. Time start now, bro. Bro Sam. Okay, bago ko mag-umpisa magtanong, Rosia, may request lang sana ko yung mamaya na kapag magpaglalatag na ako, baka pwedeng, kumbaga, i-focus mo yung screen yung sa na share ko para mabasa nila yung mga citas na gagamitin ko mamaya. Okay, tatanong ako. So, ang tanong ko sa iyo, unang ginamit mo yung nakasulat sa Mateo Chappy, 3, no, 15. Chappy bro. Sabi ba ako? Sandali, mag-off na lang ako ng video. Sandali. Ano ba to? Okay, hello. Yes, sir. Okay, ang unang tanong ko, sa Mateo 3:15, bautismo sa tubig lang ba ang naganap dito kay Jesus? Yes or no lang yan? Bautismo lamang sa tubig? Bautismo sa tubig lang ba ang naganap dyan kay Jesus? Yes or no? Ay, yes, sa pagkakataong ito, ang binibigyan ko ng point dito, kapatid, yung bautismo po sa tubig. Kung meron pang iba, hindi ko po yun gagalawin sapagkat nakafocus ako dito po sa ating paksa na pinatutunayan ngayon, ukol sa bautismo. Kung meron pang iba, ay hindi ko na ho sasaklawan ho yun. Dito lamang ho ako sa paksa natin, kapatid. Okay. Okay, this question is for clarification purposes only. Pagkasagot lang ng yes or no, baka pwedeng huwag ng paliwanag kasi for clarification lang. Okay. Tubig lang ba o mayroon pang iba? Yung sa Mateo 3:15, bautismo sa tubig lang ba ang naganap kay Kristo o mayroon pang iba? No. Katulad ng aking sagot, No? kung mayroon pa mang iba, hindi yun ang aking binibigyan ng puntos, kundi dito lamang ako kumakapit sa atin pong paksa sa bautismo. Ano? Ayan. So yan po, pansamantala nating Okay, next. tugon. Okay, next question. Okay, ibig mong sabihin, hindi ka sigurado kung meron pa bang ibang klaseng bautismo ang naganap dyan kay Kristo? Tama ba? Tama po ba? Alam. Yung bautismo po na bautismo ni Juan, bautismo po yun ng pagsisisi. Ano ho? Inilapat din sa ating Panginoon yun. Pero hindi ibig sabihin kung bautismo ng pagsisisi yun ang ating Panginoon, sumailalim din sa pagsisisi. Kundi doon lamang siya sumailalim sa ritual ng paglulubog sa tubig. Ayun, yun ang pansamantala nating tugon po riyan. Okay. Ikalawang ginamit mo na citas ay yung nakasulat sa Marcos 10:39 na sinabi doon, sa bautismong ibinautismo sa akin. Yung salitang ibinautismo, yan ba ay naganap na o magaganap pa lang? Opo. Sinasaysay po dito ni Juan, hindi pa siya nababautismuhan, kapatid, kasi nasa future tense po Okay, wala ka namang yes or no na pinasasagot. Teka lang. Merong objection sa ating negative. So, Bro Sam, ano yung objection? Okay, ang tanong kasi ay isang uri ng categorical question. Hindi ho yes or no lang ang categorical. Ang tanong ko kung yan ba ay naganap na o magaganap pa lang. So may choices ako ibinigay. Okay. Kaya dapat pumili muna siya doon. Okay, Nagets nagets ko na. bago siyang paliwanag. Okay, nagets ko na. So, Bro Fernando, any objection, counter objection? Yes, sabi ko nga po kanina, yan po ay hindi pa nagaganap sa panahon niya, kundi magaganap pa lang in the future. Okay, so advice ko lang na sumagot nga ng categorical muna bago magpaliwanag. So resume tayo ng Okay, time, yes. Bro Sam. Okay. Sige po. Question, Sam. Okay. Okay, re-refresh ko yung tanong. Yung salita, yung sa Marcos 10:39 pa rin. Yung salitang ibinautismo, yan ba ay past tense
or future tense or present tense? So, alin sa tatlo? Past, present, or future? Salitang ibinautismo. Future po yan, kapatid. Hindi po yan na past tense. Oh. Ang sabi riyan, sumagot sila, kaya namin, at sinabi naman ni Jesus sa kanila, ang kopang aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinabautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Pag titignan nyo po yan sa Greek, ang dapat po dyan ay babautismuhan. Okay, next question. Okay, doon sa huling sugnay na sinabing babautismuhan kayo, yan ba ay past, present, or future? Future nga po, kapatid. Babasahin ko ulit dito naman sa Magandang Balita Biblia. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y babautismuhan sa bautismong daranasin ko. Future po yan, kapatid eh. Kahit sa Greek po ninyo tignan. Okay. So, dyan sa sitas na binanggit na babautismuhan, sinabi mong future, nangyari ba yan o naganap ba sa kanila o hindi? Ay yes, kapatid. Bagamat ang sunod ninyong tanong ay word for word siguro, pero ito po naniniwala akong naganap po sa kanila sa pagkataguri ito ng ating Panginoon. Oho, naniniwala ako naganap po yan sa kanila, kapatid, yung pagbabautismo na yan. Okay, kung naganap sa kanila yung binanggit sa Marcos 10:39 na yung churches, meron ka ba event na nabasa sa Biblia or sitmas na nagpapatunay na si Kristo at ang kanyang mga alagad ay nalubog sa tubig pagkatapos ng 10:39? Yes, katulad po ng aking sinabi sa iyo, kapatid, sapagkat natutunugan ko na yan ang susunod yung tanong, bagamat wala tayong word for word na mababasa, na sila ay inilusong din sa tubig. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi nila sinunod yung 10:39. Okay, next question. Okay, dahil wala kang nabasa na sila inilusong sa tubig, yun bang mga bagay na hindi natin mabasa, dapat ba natin sampalatayanan patungkol sa Biblia o hindi? Yes, kapatid, kapag ang diwa nito at turo ay kasuwato ng Biblia, maliwanag dito, sa bautismo na ibabautismo sa akin, babautismuhan, dadanasin din ninyo. Hindi po pwedeng mababaliwala ito. Kaya kahit wala tayong word for word na ating mababasang ganoon, matibay itong 10:39 ng Marcos. Okay, next question. Ginamit mo yung John 3:22 at saka John 4:2. Okay, sa John 3:22, tapos na ba yung nangyari sa 3:15 na kung saan nabautismo si Jesus? Alin ba nauna, yung John 3:15, Mateo 3:15 or yung John 3:22? Alin ang nauna? Wala po akong binanggit na John 3:22, kapatid, na I'm sorry, I mean 26 wala. 26. Alin lang nauna sa kanila? John 3:26 or Mateo 3:15? Matthew 3:15 at 26. Hindi ko alam kung alin ang naunang statement dito. Pero siguro habang nagpe-present ka mamaya, sisiyasatin ko sa aking commentary. Yan muna pansamantala kong tugon, kapatid. Okay. Ginamit mo naman yung John 4:2. So, binigyang linaw dyan ng author na binigyan niyang diin na si Kristo talaga ay hindi siya kasama doon sa mga naglulubog sa tubig, hindi siya bumabautismo. Sang-ayon ka ba doon sa pagbigay diin ng author dyan na hindi mo babautismo si Jesus sa tubig? Yes. Yes. Okay. So dyan nagtatapos ang ating first cross. So dadako na tayo sa 10 minutes na first presentation ng ating negative. So Bro Sam. Okay, wait lang sandali, share ko lang yung screen ko.
Okay, lang ang signal ko kasi nagsishare ako ng screen. Okay. Sabi po sa ko Samuel Tahoda na isang kaanib ng Trusted Universal. Okay, ang kami po na nandito sa samang ito, kami naniniwala na merong mismo na sa Panginoon Jesus sa atin, yung nasa Mateo 28:19, maliwanag po yan, at yan ay aming sinasampalatayanan. Pero ang pagkakaiba lang po namin sa mga nag-agi ngayon ay kami naniniwala na yung bautismo na iniutos dyan ay hindi yan bautismo sa tubig. Kaya yung topic namin ngayon, kung napapansin nyo, ay specific po yan. Patunayan na aking katunggali na utos pa ang bautismo sa tubig. Amin naman ay hindi na utos hindi na bautismo sa tubig ang utos sa atin ngayon. Okay. So, ano natin sa Biblia? No? Kung sino ba talaga yung binigyan ng Diyos ng karapatan upang bumautismo sa tubig, no? Para malaman natin kung yan ba ay para sa atin o hindi. Ayon dito sa kasulat sa Mateo 3:11, so ito isa sa ating mga patunay. Sabi dito, katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Si Juan Bautista po ito, sabi niya. Datapot ang dumarating sa unahan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu at apoy. So ito po napakaliwanag na ang binigay siya ng Diyos ng karapatang magbautismo sa tanang ay walang iba kundi si Juan Bautista. At ayon sa patutunan ni Juan Bautista, siya yung magbabautismo sa tubig. Yung darating sa hulihan niya, which is si Kristo, na siyang sampalatayan mga Kristiyano, ay hindi na tubig ang kanyang ibabautismo ayon dito 1 Mateo 3:11. So yan, isa patunay natin. So ikalawa naman po, ayon naman po sa report ni ikalawang apostol na patunay hindi na ako sa bautismo sa tubig ngayon, ayon na nga sa John 4:1 hanggang 2. Ang sabi dito sa John 4:1 hanggang 2 ay ito. So, ang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan mga Pariseo na sa gumagawa at bautismo ng lalong maraming alagad sa kay Juan. Sabi Pariseo, bautismo ng verse 2. Ban, hindi mabautismo kundi ang kanyang mga alagad. Puti na lang at tinignan diin talaga ng author dito so yung verse na talagang kanilanag, no? Ni Juan nga diin no sa talaga, no? Excuse me, Mr. Moderator. Diin na si Kristo. Wala akong naintindihan. Share screen mo. Sabi po ba? Ang saan po yung narinig ninyo ng malinaw po? Baka Ano ko na lang din sa akin. Baka nakapekto rin ako. Ipaki-ano na lang. I-ano mo na lang, Sam. I-off mo Hello. na lang Mag-off na lang ako ng video. share No? screen. Okay, sa mga nakinig po, no? So, ang unang patunay po yung Mateo 3:11 na si Juan Teka lang, Bautista Sam. nagpapatunay na hindi tubig yung baptismo ng Jesus. Sam, wait lang, Ikaw Sam. patunay ko naman po dito, ito namang si Juan subulat na Hello? Gospel of God. Dinig ba ako, Sam? Yes. Teka lang, Sam. Hello. I-off mo na yung ano mo. I-off mo dinig muna ka. yung camera mo. I-off mo. Naka-off Naka-off na? Yan, na-off na. camera ko. Yan, naka-off na. Naka-off. So, resume tayo ng time. Meron ka pang 8 minutes, Sam. So, proceed. Okay, kung hindi niya ako narinig ng malinaw kanina, no, ang una ko pong patunay na hindi nautos ang bautismo sa tubig ngayon, ayun pong patunay ni Juan Bautista sa Mateo 3:11. Ang ikaw akong patunay ay yun sa tamang patunay ni Juan na ng Gospel of John. Nang sabi naman niya dito, hindi mabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad. So dito, binigyan din no, ni Juan na si Kristo talaga ay hindi niya inilulubog sa tubig yung kanyang kumbaga mga pinangaralan niya. No? Kasi kung hindi sana ito binigyan diin ng sumulat ng Juan ay magkukontra na ito doon sa Mateo 3:11 na kung saan si Juan Bautista ang magbabautismo sa tubig. So buti na lang nga talaga na binigyan ng diin na itong pagbibigay diin ay hindi nga kumbaga pinahalagahan ng karamihan sa mga nagbabasa ng Biblia ngayon. So yan pong ikalawa kong patunay, si Juan na sumulat ng John, Gospel of John. Ang ikatlo ko pong patunay, hindi na po utos ang bautismo sa tubig ngayon ay mismong si Hesus Kristo po mismo. Dahil sabi niya, diba, kung natatandaan ninyo, Mateo 28:19, binasa na aking kausap kanina, so siya ay nag-utos ng bautismo, pero wala ho siyang binanggit doon na tubig. Kaya alin kaya yung bautismo, no, na kanyang iniutos doon? Ito pakinggan niyo sa isang sitas na ginamit rin niya kanina, no?
na masasabi ko naman hindi masyadong na-research ng ating kausap. Sabi dito sa Marcos 10:39, ganito ang ating mababasa. At sinabi nila sa kanila, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. So, dito po, maliwanag po, no? Tingnan pong mabuti yung mga Biblia ninyo dyan, no? Kasi tinanong ko siya dito kanina, patungkol sa, in terms of grammar nga, yung past, present, and future, pero hindi siya sigurado sa kanyang mga naging sagot. Okay. Maliwanag po ang sabi dito na, sa bautismo na ibinautismo. So, ibig sabihin, naganap na ho sa kanya, di ba? Kasi ibinautismo sa akin. Ano sabi niya? Ay babautismuhan kayo. Kapag sinabing babautismuhan, nangangahulugan, yan ay magaganap pa lamang in the future. So, hindi po yan naganap. Di ba? Hindi pa naganap sa kanyang mga kausap dyan. Yung mga alagad niya. Pero naganap na sa kanya. Kaya sabi niya, ibinautismo sa akin, no? Babautismuhan kayo. So, kung ano daw yung tinanggap niya na bautismo, yun din daw ang tatanggapin ng mga alagad. Alalahanin niyo po na itong tagpong ito ay hindi ito naganap na before siya nabautismuhan ni Juan. No? Matagal na po siyang nangangaral dito, kaya tapos na yung pagbautismo ni Juan na nangyari sa kanya. Pero gusto kong ipaalam sa inyo na yung pangyayari sa Mateo 13 hanggang 17, hindi lang po bautismo sa tubig ang naganap doon. Meron ding naganap doon na bautismo sa Espiritu. Kaya kung papansin ninyo, narinig ang tinig ng Diyos mula sa langit na ito ang sinisinta kong anak. At yung Holy Spirit naman ay lumapag sa kanya. Kaya meron pong naganap doon na bautismo sa tubig, pero hindi lang yun. Meron ding naganap doon na spiritual baptism. At yan din yung sinasabi niya dito na kung saan sabi niya, sa bautismong ibinautismo sa akin, tumutukoy ito sa bautismong spiritual, ay babautismuhan kayo, no? Take note, pagkatapos niya sabihin ito, nung siya mapako sa cross, di ba? Nung siya nabuhay muli, walang pangyayaring nakaulat sa Biblia na ang mga alagad ay muling inilubog sa tubig. Walang pangyayaring ganon. Pero ano ang pangyayari ang mababasa natin? Yung nasa Gawa 2 na kung saan sila ay sila ang huli. Ito yun ang kapat na sinasabi sa Mark 10:32 gawin yun dito sa mga pinik dito sa mga gawin sa bautismong ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. So ang bautismong niyang ipinangaral, ang kanyang iniutos ay ang spiritual baptism, hindi ho yung water baptism. Okay. Ang pang-apat naman na patunay ko ay si Apostol Pablo. Siguro alam naman po siguro kung sino si Apostol Pablo. Ayun masulat. Yun naman si Apostol Pablo. Kung sino sa siya ang ikinalaga ng Diyos para maging apostol sa mga hintil. Na ang sabi dito, no? Sa 26 at 17 ng Gawa, na iniligtas kita sa bayan at sa mga hintil, ang nasa kanila ay sinusugo kita. Okay, bigyan ko lang po kayo ng kaunting background tungkol sa hintil. Yung mga hintil, yan yung mga na kung saan hindi kasakop sa bansang Israel. So, ang tawag nila mga hintil. So, ito si Apostol Pablo, siya ang itinalagang sa mga hintil, no? Nakakayatin tayo kalalaga sa Pilipinas, so matutawag rin tayo hintil. Background tungkol sa hintil. Yung mga hintil, yan yung mga na kung saan hindi sabi niya, kasana siya ba ito para mambautismo sa tubig. Pakinggan niyo po si San Pablo, guys, unang Korinto 1:17, okay. Sabi dito, ang Diyos ito, galing mo uno ang sabi, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo mo, hindi ako upang bumautismo, kundi upang mangaral ang Ebanghelyo. Sa karunungan ng salita, baka mawala ng kaluhan ang cross ni Kristo. So maluwanag po, ang apostol, hinirang na dispar sa hintil, hindi niya inutos ang bautismo sa tubig. Kasi kung ang context ng itong unang, ang Korinto sa doon, pag sa putalo ng mga kapatid, kasi si Pedro ng bautismo sa tubig nung una, si Pulikus ng bautismo sa tubig rin nung una. No? Ni Pablo naman, pagdating si Pedro, hindi niya inutos na magbautismo. Sabi Pablo, wala akong matandaan na meron kong binautismohan. Kaya libang na lang doon sa bahayan ni Estepanas at yung sino pang yung iba. Diba? Si Crispo, si Gayo. Pero ano bang sabi niya? Nagpapasalamat baga siya sa Diyos dahil meron siyang nabautismohan sa tubig sa time na yon? O iba ang kanyang sinasabi? Ito, pakinggan po ninyo. Hindi po ito yung binto, nakasulat ito sa Biblia. Unang Korinto 1:14. Sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sino man sa inyo,
maliban si Crispo at si Gayo. So itong mga pastor ngayon, no, kapag meron silang bautisman, sabi nila, salamat sa Diyos, marami tayong nabautisman, no, marami silang nailubog sa tubig. Pero si Pablo, nung meron siyang nailubog sa tubig, kasi nga merong pagtatalo dyan, meron nagpumilit sa kanya, ang sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Diyos sa hindi ko pagbautismo sa inyo. So hindi pala pinagpasalamat ni Pablo yung nagawa niya na kung saan meron nga siyang nailubog, no? Kasi ano nga sabi niya, hindi ako inutusan na mambautismo sa tubig. So napakaliwanag kung ikaw ay naniniwala na si San Pablo, no, ay siyang apostol na hinirang para sa atin, dapat tanggapin mo itong sinabi niya. Na anong sabi niya? Hindi siya inutusang mambautismo sa tubig. So, yan, maliwanag po yan, apat, no, na mga nagpapatunay, no, iba-ibang mga tao, no, kung sabihin natin, na nagpapatunay na hindi ho utos ang bautismo sa tubig sa panahon natin ngayon. Bakit? Kaninong utos lang ba yun? Alamin natin. So, walang pagdududa, ayon sa binasa natin kanina, si Juan Bautista ay siyang inutusan ng Diyos na mabautismo sa tubig. Ngayon, alamin natin, saang panahong kabilang ba si Juan Bautista? Siya ba'y sa panahong Kristiyano na sa New Testament? Or panahon pa sa lumang tipan? Alamin natin para malaman natin kung ano yung utos na para sa atin. Iba ka naman kasi yung nasusunod natin, hindi pala para sa atin. Ito sa isang talata. Sa Lucas 16:16, ganito ang ating mababasa. Ang sabi dito, ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Ano daw ang sabi? Kanino daw yung hangganan na sinasabi? Diba? Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. So, ibig sabihin, Time na. So, yan, nagtatapos ang ating first stand ni Sam. Okay, so dadako na tayo. Sana merong naintindihan si Fernando Camacho doon. 7 minutes para sa iyo, bro. Okay, time start now. Yes. Okay. Ang tatanong ko lang po, yung nahagip ko lamang. Okay. So, doon po sa tawag dito. Sa John 3:26, ano ho? So sabi po ninyo, ewan ko lang kung tama, ano? Tama ba na si Kristo ay tawag dito? Yung bautismo na naganap dito ay hindi paglulubog sa tubig? Tama po ba 'yon? O paglulubog din ito sa tubig? Okay, ayon sa aking sinabi kanina, paglulubog sa tubig ko yung naganap sa 3:26 na kung saan tapos na yung kay Juan Bautista doon sa Mateo 3:15. Mas unang naganap yun kaysa dyan sa John 3:26. Sa tubig din po yan. Okay. So, dito sa sa Matthew 28, tama ba na ang turo dito na pagbabautismo ay paglulubog sa tubig? Mali po. Mali. Kasi ang nababasa natin dyan ay wala pong tubig na binanggit dyan. Bagkus ang mga binanggit dyan ay yung mga spiritual being. Gaya ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Sa po, spiritual po yan at hindi po yan paglulubog sa tubig na bautismo. Next question. Familiar po kayo doon sa terminong baptizo na Greek word? Oo, familiar. Yes po, ayun po ay baptizo. So sa Greek word na ang kahulugan naman ay isang paglulubog nga. So yan yung tamang meaning ng baptizo, paglulubog. Walang karugtong na kung ano-ano. Okay. Dito sa Matthew 28 verse 19, ano po sa Greek yung ginamit dito tungkol sa salitang bautismo? Baptizo. So meaning, ang baptizo, sabi nyo kanina, ay paglulubog sa tubig. Tanggap niyo ho ba na yung iniutos dito ay paglulubog talaga sa tubig? Excuse me lang po, merong halong fallacy ang tanong mo.
Ang sabi ko kanina, ang bautismo ay paglulubog lamang, walang karugtong na tubig. No? Yung mismong meaning ng Greek word na baptizo ay paglulubog. Diyan lang yun. So, hindi bautismo sa tubig ang initos dyan sa Mateo 26:9. Kundi paglubog lamang. Ilubog mo Okay. sila doon sa mga espiritual, sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Okay. Meron ka bang mababasa sa akin na lexicon, kapatid, na ang ibig sabihin ng baptizo ay walang kinalaman sa paglubog sa tubig? Okay. So, gaya nga ng sabi ko, no, yung salitang baptizo ay dapat, kung kukuha tayo ng meaning niyan, ay hindi tayo, kumbaga, bumabatay lamang doon sa mga taong kung sino-sino lang, no? Halimbawa, pinagbabatayan nila si Strong. So, ayon sa definition ni Strong, ang baptism daw ay immersion in water, ayon sa kanyang definition. Pero kung titingnan naman yung Biblia, halimbawa sa Roma sa 3-4, may binabanggit doon na bautismo sa kamatayan. Kung titingnan mo rin ang meaning, Objection, doon Mr. ay Moderator. meron ding paglubog sa tubig. Objection. Nangangahulugan ba yun na nalubog sa tubig si Kristo? Di ba hindi? So, ang sinasabi ko lang, hindi ho Stop mo na. available. O, anong objection ulit? Yes, ang tanong ko kung meron ba siyang lexicon or any dictionaries na nagsasabing ang baptizo ay hindi tumutukoy sa paglubog sa tubig. Referensya po kung meron o wala. Yun naman po, Mr. Moderator. Okay, so as an advice ulit, kung categorical ang question, kailangan sagutin ng categorical muna. Dapat yung unang lumalabas sa bibig natin is yung categorical, tapos yung ating paliwanag. At napapansin ko din, Sam, hindi daw naiintindihan ng ating mga live comment yung sinasabi mo kasi napakabilis mo magsalita. So, kung po pwede, hinaan mo ng konti. So, Sam, para sa iyo 20 seconds. Resume, bro. Bro, Sam. Okay. So, yes, hello, dinig ba ako? Yes. Hello, Yeah. dinig ako? Yes, yes. Okay. Ayon po sa Thayer's definition, ng salitang baptizo, yun ay immersion lamang, wala siyang karugtong na dinugtong pa. Immersion. Thayer definition. Next question. Okay. It's 10 years. Okay. Ang question ko po, ito hawak ko yung 10 years, ano? Ayan, no? 10 years, ano? So ito ay Thayer's Greek English Lexicon. Saan dito, kapatid, yung binabanggit mo? Anong page po? Okay. Kung meron ka ho diyang interlinear, no? Interlinear. Kasi ang ginagamit ko interlinear. yung Objection, English Mr. na Moderator. interlinear. So, yung salitang Objection? Ano yung objection, bro? Okay? Yes, sabi niya sa 10 years. May hawak ko ang 10 years ngayon. Tinatanong ko, saan dito sa 10 years yung binabanggit niya na ang baptizo ay walang kinalaman sa paglulubog sa tubig? So, Anong pahina? Yung po. Anong specific na ano? Dapat yung Anong sagutin pahina? pa. Pahina. So, Sam, any counter Yes, sir. objection? Okay, ang counter objection ko naman, ako ay gumagamit ng interlinear. So, tinitingnan ko lang no sa Greek no na definition ng mga nagde-define Okay. no, ng mga Greek terms. Kung ano Okay yung na. definition nila sa mga words na Okay, ginamit. Kuha So, ko na. doon lang ako halimbawa sa Mateo 28. Okay na, bro. So, tinignan ko lang Okay na, bro, Sam. ano doon. Ito, decision ng moderator. Bro Fernando, since yung tanong mo is hindi siya categorical, kahit sagutin niya yung 1 + 1 = apple, papayagan pa din natin kung kahit anong sabihin niya. So, 20 seconds, ulit mo na ng tanong, tapos sagutin ni Sam, i-on natin yung time pagsagot niya. Sige, bro. Okay. So, yung bang next question na ho ba ito? Yung bang binasa mong kahulugan galing sa Thayer's o sa Strong's? Kapatid na MCGU.
Their definition po, their definition. So kung malakas po yung signal ko, subukan kong i-share sa aking screen, no, yung Thayer's definition na sinasabi ko. So, yun, yan, kung nakita ninyo na Thayer's definition. Okay, di ba, hindi ko makita, ano? Okay, so next question na lang ako. Okay. So, sang-ayon ho ba kayo na kasama sa itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad yung pagbabautismo? Yes, bautismong spiritual, sa ngayon ako doon. Pero bautismo sa tubig, hindi yun kasama sa kanyang itinuro. Okay. Okay. Sabi nyo ay bautismong espiritual. Saan ninyo nabasa rito sa 28 ng Mateo na yung tinutukoy ditong baptizo ay tumutukoy sa bautismong espiritual? Okay, sa diwa po, nabasa ko sa diwa na kung saan sabi niya, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama. Yung Ama, spiritual po yan. Yung Anak, spiritual na din ho yan ngayon. At lalo na yung Espiritu Santo, parehong spiritual ho yan. So, iwanag po, so bautismuhan sila sa mga spiritual po, hindi po sa lityag tubig. Okay. Merong sinasabi sa dito sa Thayer's na inyo pong binanggit na ang baptizo ay tumutukoy sa paglulubog, no, to dip in the water o sa paglulubog sa tubig. Tinatanggap niyo ho ba ito? Okay, at tinatanggap ko yung definition ni Thayer no, na paglulubog. So nagbigay siya ng halimbawa, no. Ang halimbawa ng lulubog, Time. halimbawa niya yun. Time na tayo. Yun. So, dyan nagtatapos ang ating first cross-examination ng ating affirmative sa negative. So, relax muna tayo kahit isang minuto, no? So, shout out muna sa lahat ng ating live viewers. Actually, nakakadismaya kasi meron na namang I think nag-report or naka-auto ata tayo. So, ano naman, linak na naman yung ating live ngayon at saka na-resume tayo kaya kumonte na naman yung ating mga live viewers. So, shoutout dyan kay Cap Chaudron T. Bocard. Shoutout din kay Crisek Suryaga Berlianes, yan. Shoutout din kay Kenji Perez. Yan, shoutout din kay Joey Bares. Nagkauntugan na ang latag ni Bro Sam, sabi niya. Sabi naman ni Dadim Nay, parang choppy. Yan. Parang choppy nga si Bro Sam, pero anuhin na lang natin. So, shoutout din kay Jim Fernandez Guzom, Acts 8, Philip baptized with water, the Utopian Yonok. Yan. Shoutout din kay Mike Mendak. Anong klaseng aral meron itong si Sam? Sabi niya. So, shoutout din kay Reggie Prodente, Michael Bambitoy, at saka kay Gabriel. Yan. Sabi ni Reggie Prudente, mabilis talaga si Samuel magsalita. Yan. Sabi naman ni Mike Mindak, robot ata si Sam. Hahaha. Yan. Shoutout naman kay Ventilador ng Patripasyanism. Agree ako kay Samuel Tahuda, Holy Spirit Baptism na ni Kristo mahalaga. Acts 18:25 to 28. Yan. So, shoutout kay Kenji Perez. So, pakishare na lang mga brother and sister na natira dyan sa ating live kasi parang yun nga hindi namin kasi claim ng iba pero ang claim nila napansin namin sa latag ni Sam, so imposibleng sa kanila to. So dadako na tayo sa ating first rebuttal ni Fernando Camacho. Okay, ano meron, Sam? Yes. Rasya, wait lang po sandali. Rasya. Oh.
Pakibigay nga yung bagong link para naman ma-share ko sa aking timeline. Or itag mo lang sa akin Hindi, yung ganun bagong pa din. link. Ganun pa din. Ganun pa din. Ah. Na-resume lang yan. Nawala siya Ay, ano kanina. ba? Kumbaga na post. Oo, nawala siya kanina pero na-resume siya. Okay. So, Sam, So, yung timeline. okay, so bigay ko kay Fernando Okay, Camacho. continue kayo. 10 minutes ulit. First presentation. Okay, time start now, bro. Go. Okay, so salamat po sa Hello, ay. Nadidinig po ako? Yes, proceed. Okay. Okay, so sa akin pong pagpapatuloy mga kapatid ng aking pagpapatotoo, ano ho? Doon po sa bautismo sa Espiritu, wala ho akong pagtututol doon mga kapatid. Kaya kahit tagta rin tayo ng talata at pagbasa na may bautismo sa Espiritu, wala ho akong tutol doon. Sinasang-ayunan ho namin yan. Ang aking nung itinitindig yung ayon sa paksa, yung bautismo sa tubig. Ano ho? Ayan. Pero ganun pa man, nabanggit na yung bautismo sa Espiritu. Ano ho? Ang makakapagbigay lamang po yan, makakapagbautismo mga kapatid, hindi ang mga alagad, kundi ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang binabanggit din doon na ang ating Panginoon ay papalapit kay Juan. Ano ho? Yan. So, yung bautismo sa Espiritu, hindi po atin pong kalagayan yan. Hindi tayo ang magsasagawa po niyan. No? Ang gagampanan po niyan, o ang gagampan diyan, ang Diyos mismo. Ano? So, dahil sa ang paksa ay bautismo sa tubig, kaya ito po yung akin pong ibinabangon. Okay? So, dito gusto kong makita ninyo mga kapatid, ano ho? Yung Mateo 28, talatang 19 hanggang 20, ano, ay maliwanag mga kapatid na kahit saan kang lexicon, ano ho, pumunta, ano, mga diksyonaryo may kinalaman sa kasulatang Grego, ituturo po tayo na kapag sinabing baptizo, ito po ay paglulubog sa tubig. Ano ho? Ayan, kanina nabanggit nga yung tears, no? Hawak ko ho yung tears na yun eh. Ayan. Walang binabanggit sa kahulugan dito. Actually, yan ay nasa page 94, no? Yung sa itang baptizo. Walang binabanggit dito na ito ay tumutukoy sa sinasabi niyang baptism of the Spirit. Parang ganun, hindi ko lang masyadong ma-eksakto yung salita, no? Kasi medyo garble yung audio po niya. Ano ho? Tinatanong ko, saang pahina? No? Kasi, actually, ito po ay iisang page lamang na tumatalakay, no? Sa page 94. Tinatanong lang natin kung anong pahina, baka may iba siyang version ng Tears, no? Pero so far, wala pa namang ibang version ng Tears, kundi ito pa lang. Then, napansin ninyo, nung tinanong ko siya sa Tears, medyo nag-iba ng direksyon yung tanong ho ng negative. No? Sinasabi na niya na parang hindi tayo dapat kumonsulta sa mga ganitong mga aklat, sa mga diksyonaryo, nagawa lamang daw ng ano. Hindi ho mga kapatid, mahalaga ho sa pag-aaral ng banal na kasulatan yung pagkonsulta sa mga lexicons, sa mga diksyonaryo na may kinalaman sa biblical languages. Bakit? Kasi hindi naman natin naiintindihan ng lubusan yung mga Greek text kung walang tulong ng mga tools na ito. Di po ba? At kahit sinong mag-aaral ng Biblia, hindi nawawalan ng mga ganitong mga tools. Mahalaga ito sa pag-aaral ng Biblia. Kasi kung hindi natin yan gagamitin, magkakaligaw-ligaw nga tayo. Katulad halimbawa, na ipagpakahulugan yung baptizo sa talatang ito'y walang kinalaman sa paglulubog sa tubig, hindi inuutos na paglulubog sa tubig. Mali ho, mga kapatid. Ano? Como ang ginamit ng mga pangalan Ama, Anak at Espiritu Santo, ikinapit na niya na spiritual din yung bautismo. Mali ho, mga kapatid. Yan po ay bautismo sa tubig. Ano ho? Kaya nga ho, baptizo. No? Yan. So, siguro mamaya may mailahad siya kung saan niya kinuhang kahulugan po yan, na yung baptizo
tumutukoy, no? Hindi sa bautismo sa tubig, o di kaya ay tumutukoy sa bautismo sa Holy Spirit. Ano? Yan. So dito lamang po ako sa salitang baptizo. Okay. So then, tinanong ko rin sa kanya kung saan niya kinuha, kung kay Teos ba o kay Strongs, no? Kasi meron din ako dito Strongs, mga kapatid. Ano ho? Pero hindi rin sinasabi doon na yung baptizo hindi tumutukoy sa paglulubog sa tubig. O, kita ho ninyo, mga kaibigan, mga kapatid. At kahit dito sa aking tinitignan dito sa analysis, no, ng paggamit ng Greek word, na ito talaga pag-undergo ito sa ilalim ng tubig. Baptizo. Yan. So dito, mga kapatid, ay nakita ko na medyo mahina, weak ang kanyang argument, kaya nanatili pong nakatayo yung aking proposition. Ano ho? Ngayon, tungkol naman doon sa sinasabi niya na yung bang mga alagad, na bautismuhan ba? Totoong wala tayong letra po letrang mababasang ganoon. Pero sapat ang 3:39 ng Marcos na sila ay babautismuhan din sa bautismo na ibabautismo sa ating Panginoong Kristo. Maliwanag po yun, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, si Apostol Pablo, halimbawa, isa sa mga apostol, nabautismuhan din si Apostol Pablo Di ba? Sa isang talata nang nangalaglag yung kaliskis ng kanyang mga mata dahil doon sa kanyang di pagkakita, nabautismuhan din po siya. Doon sa gawa. Tama ba yun? 9:18 ata yun ang aklat ng magawa. Nabautismuhan din po siya. Di ba? O ngayon, doon sa ginamit niyang talata rin, yung ginamit ko kanina, yung unang Korinto, parang lumalabas na si Apostol Pablo. Hindi ko lang kasi masyadong maintindihan kung siya ba ay nagbautismo rito. So dito, kanina ko pa sinabi na si Apostol Pablo talagang hindi siya napunta roon para magproseso ng bautismo, kundi ang kanyang priority ay mangaral. Pero kapag kinakailangan magbautismo, nagbabautismo si Apostol Pablo. Ito na nga ang katunayan sa unang Korinto, 1:15 hanggang 17, nagbautismo po siya. Anong bautismo? Yung kanyang isinagawa. Bautismo ba ng Holy Spirit? Hindi po. Baptizo rin ang ginamit. Di po ba? Dito nga ang ginamit nasa salitang ibapteste. Na ito ay isang orist, indicative orist. Pag sinabing orist, ito ay nangyari na, past tense, nakapagbautismo na siya ng paglulubog. So dito, mga kapatid, mahalaga sa isang Kristiyano. Si Pablo, isang Kristiyano na bautismuhan. Itong mga inaralan ni Apostol Pablo, na bautismuhan din. Mga Kristiyano ito, mga kapatid, na ilubog din ito sa tubig. Di ba? Ngayon, dito rin sa 6:3 ng Roma. Yung salitang rin to, galing din sa salitang baptizo. Sa 6:3. Hindi ba ninyo nalaman na tayong lahat na bautismuhan kay Kristo ay bautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Orist tense din pagkakagamit, mga kapatid. Ibig sabihin, ito ay isang complete action ng paglulubog sa ilalim ng tubig. Kaya kahit tumingin pa tayo, kahit tignan pa ninyo diksyonaryo, yung classical Greek, yung Koine Greek, even sa Sanskrit, sa Sanskrit, ganun din ang ating mababasa na ito ay may paglulubog sa tubig. Kaya mahalaga sa atin, hindi nawawala ang pagbabautismo. Pinatunayan niya sa atin, o binasa natin sa Mateo 28, iyan ay ituturo hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng sanlibutan. Hanggang sa kahuli-hulihang panahon. Ituturo po yan at ang Diyos ay sumasa atin. Napakalinaw po niyan, mga kapatid. Ngayon, ito pa isang talata sa Gawa 8:36. Sa kanilang pagpapatuloy sa daan, ito may kinalaman sa kwento ng eunuko. Hindi ko na masyadong babasahin, Pero dito makita natin, yung eunuko,
nang tinanggap niya yung ating Panginoong Kristo, nabautismuhan din po siya. Anong bautismo isinagawa sa kanya? Oh, sa Espiritu ba? Hindi, sa tubig din ho. Sa ang tawag doon, paglubog sa tubig. Oh. Kaya mali yung isipin natin, wala nang bautismo sa panahon Kristiyano. Sa Gawa, Gs. 48. Yung mga hintil, nabautismuhan din mga kapatid eh. Oh. Kita ho ninyo? Nabautismuhan din ho sila. Oh. Kaya hindi tama na sasabihin, hindi tayo magbabautismo. Hindi tayo sasailalim sa bautismo o hindi na mahalaga. Kasi kung hindi ito mahalaga, hindi sasabihin ng ating Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan, bautismuhan ninyo sila. O, aralan ninyo sila. O, hindi ho ba? Kaya nagpapakahulugan lamang ang kaibigang nasa panig ng negatibo ngayon, hindi talaga siya umuugnay doon sa turo ng mga apostol at ng ating Panginoon. Ay, tapos na po. Okay, so dadako na tayo sa ating cross. Sam, 7 minutes para sa'yo, bro. Time start now. Okay. Unang tanong ko sa iyo. Okay, sabi mo na si San Pablo ay nabautismuhan sa tubig. Meron ka bang sitas na nagpapatunay na si San Pablo ay inilubog sa tubig ni Ananias? Yes, kapatid. 9:18 ng aklat ng mga gawa. Ganito ang sabi. Agad na laglag mula sa kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis at nakakita siyang muli. At siya'y tumayo at binautismuhan. Pag titignan ho ninyo yan, yung salitang binautismuhan, ang lunduan din ho niyan mga kapatid, ay baptiso. Paglulubog din ho yan sa tubig. Ayun. Ayan ho, ang ating sagot dyan sa 9:18 ng mga gawa. Okay, Rasha, nagtatime ka ba Rasha sa sagot? Okay. Okay, next question ko. No? Sa gawa na ibilis siya, so, saan ito naganap? Sa loob ng bahay or sa tabi ng tubig? Sa ilog? Tabi ng ilog or sa loob ng bahay? Saan naganap ito? Hindi ko nabasa kung saan ito naganap. Sa amin kasi, walang problema sa amin kung saan po yung gaganapin, kung sa labas, sa likod, sa loob ng kulungan, basta't maisakatuparan yung hinihingi ng baptizo, yung paglulubog sa tubig. Maliwanag ang ating Apostol Pablo, lumubog sa tubig. Okay. Tanggap mo ba yung nakasulat sa 17 na ang pangyayaring iyan ay naganap sa loob ng bahay at hindi sa ilog? Sabi ko nga, yes, tanggap. Sabi ko nga, sa amin walang problema. Sa loob, sa labas, sa gilid, sa loob ng kulungan, o sa loob ng ospital, maisasagawa po't maisasakatuparan yung paglulubog. No? Doon sa prinsipyo ng bautismo o baptizo. Madali lang yung gawin, kapatid. Okay. Next question. Paano ba ginagawa yung pagbabautismo sa inyo? Pagwiwisik ba o lubog talaga dapat? Lubog sa tubig? Yes. Ayon sa aralin nyo, paano nyo pinasagawa? Opo, baptizo, ibig sabihin, paglulubog, kapatid. Paglulubog sa tubig. Yan ang prinsipyo na ipinagkaloob ng Biblia. Yan. Dalawang salita lang ang ginagamit ng Grego para sa paglulubog, tatlo, yung baptizo, yung baptismenos, at saka yung betezo. Yan, mga paglulubog po yan sa tubig. Okay. So ayon sa nabasa natin sa 18, si San Pablo dyan ay nakatindig, no, nung siya ay binautismuhan ni Ananias. Mangyari ba na malubog ni Ananias sa tubig yung taong nakatindig sa loob ng bahay? Pwede ba yun o hindi? Pwede yun, kapatid. Kapag kayo sasagwa po ang sistema ng pagbabautismo na, pwede ho yan. Napakadali lang gawin ho yan. Pwede yung isagawa sa maraming tubig. Lalagyan mo lang ng tubig ang drum. Halimbawa, may isasagawa ho yan eh. Kaya wala akong problema. Ang mahalaga dito, may isakatuparan yung paglulubog sa tubig.
Yung kasi ang ibig sabihin ng baptizo. Okay. Sinabi mo, ang pinag-ugatan ng salitang binautismuhan dyan, ayun ding baptizo, no, sa Greek. So, ayon sa Greek definition, no, at ayon sa Biblia, lahat ba ng baptizo ay paglulubog sa tubig? Yes or no? Pakiulit. Hello? Dinig ba ako? Nawala. Nawala ba? Okay. Okay. Ang tanong ko ay, sinabi mo na ang pinag-ugatan ng bautismuhan dito sa 18 ng gawa ay yung salitang baptizo, no, sa Greek. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, lahat baga ng mga nagde-define, no, ng Greek na baptizo at ayon sa Biblia, kapag ba nabasa nating baptizo, paglulubog sa tubig ba lahat ang kahulugan nun? Yes or no? Yes, baptizo kapatid, no? Deep immersed, no, sa tubig po. Yan po ay isa lang ginagamit din yan ng mga bilang ritual immersion. Oho. Baptizo paglulubog sa tubig kapatid. Okay. So, ibig mo bang sabihin na kapag meron tayong sitas na nabasa dito na naglalamang baptizo, ay nangangahulugan yun na paglubog sa tubig? Mr. Moderator, pakipick yung kanyang nahihirapan din akong sumabay. Hindi ko marinig. Choppy ba yung signal ko? Okay, ulitin ko ang tanong, no? Parang inaubos. Okay. Okay, ibig mo bang sabihin, Bro Fernando, na lahat ng sit sa Biblia na may baptizo ay nangangahulugang paglubog sa tubig? Yes, yan kasi ang meaning, no, ng baptizo, Brad, paglubog sa tubig, no? Ginagamit din bilang Jewish ritual sa paghuhugas din ng kamay. Ano ho? At yung paghuhugas ng kamay po na yon, may paglulubog din doon sa tubig. Okay, ang sabi mo, lahat ng baptizo ay paglubog sa tubig kasi yes ang sabi mo. Okay, babasa ko ng sitas. Roma 6:4. Ang sabi dito, tayo nga'y nangatibing sa nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan. Okay, ibig mo bang sabihin na itong bautismo sa kamatayan dito ay paglulubog ito sa tubig? Yes sir, yan po ay kahulugan ng sinisimboluhan ng bautismo. Sa oras kasi na ang isang tao nagpasyang magpabautismo, yung kanya pong paglubog na ganun sa tubig, ipinapahiwatig po nun, kasama siya ni Kristong namatay. At yung kanyang pag-ahon sa tubig, ang ibig sabihin, kasama siya ni Kristong nabuhay. Okay. Ibig mo bang sabihin na nung si Kristo ay namatay, no, ayon dito sa sitas na bautismo ng kamatayan, ibig mo bang sabihin si Kristo ay nalubog sa tubig kaya siya namatay? Hindi po, hindi. Yan pong talatang yan, yan po ay pagbibigay simbolo doon sa bautismo na tinanggap. Yung bautismo mo, inilubog ka sa tubig. Ang naging kahulugan po noon, paglubog mo sa tubig, kasama mo si Kristong namatay, pag ikaw ay inihaahon sa tubig, at time na. Okay. Okay, so dadako na tayo sa ating rebuttal ng ating negative side, Samuel ng MCGU. Yung topic pala nila ngayon, no, sa mga bagong nanonood. Patutunayan ko na ang bautismo ay sa tubig ay utos sa panahong Kristiyano. Yan. So, Bro Sam, proceed sa iyong rebuttal, 10 minutes.
Okay, maraming salamat, no. So, pagpasensyahan niyo na po, no, pero ako talaga ay natutuwa sa aking kausap, no. Kumbaga nakikita ko talaga, no, kung paano marami pa siyang mga hindi alam, kaya nga sinasabi niya na hindi ko alam, hindi ko sigurado, no, doon sa ating mga pagtatanong sa kanya. So, yung tinanong siya kung natin siya kung saan ba naganap, no, yung bautismo na binanggit sa 9:18, sabi niya hindi siya sigurado. So, maliwanag naman kung babasahin lang natin, no, yung Gawa 9:17, no. Yung naunang verse lang sa ginamit niya na 18, na ang sabi dito, at umalis si Ananias at pumasok sa bahay. At ipinatok ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa inyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin. Take note, no? Ang Diyos nagsugo kay Ananias na ano? Upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Ano yung dalawang bagay na iniutos ng Diyos kay Ananias? Tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Yan yung iniutos ng Diyos kay Ananias, no? Yan yung gagawin ni Ananias kay Pablo. So, naganap ba? Nangyari ba yun? Na tumanggap ng paningin si San Pablo at mapuspos ng Holy Spirit? So, yung paningin, ituloy lang natin ang basa sa 18. So, ito hindi ito naunawa ng ating kausap. No? At pagdakay, nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin. Maliwanag, no? Yung unang iniutos ng Diyos kay Ananias na kailangan tanggapin ni Pablo ang paningin niya ay naganap. Yung pangalawang utos kaya nang sabi mapuspos ng Espiritu Santo, naganap din kaya yun? Ituloy natin ang basa. At siya'y nagtindig at siya'y binautismuhan. Pumaliwanag, no? Na yung sinabing mapuno ng Espiritu Santo, yun pala ay bautismo. Dito sa pangyayaring ito, tandaan niyo po na ito sa kumbaga sa lumang kapanahunan pa naganap, no? Wala pa yung mga drum no, na tulad ng makita natin na maiba na binabautismuhan sa drum, no? Tandaan niyo po na ang pangyayaring ito ay naganap sa loob ng bahay. Ang Diyos at tandaan niyo po na si Pablo nung sinagawa sa kanya yung sinabing tumanggap ng paningin at mabautisman, siya po ay nakatindig. Kaya napaka-illogical na sabihin natin na yan ay paglubog sa tubig. Meron baga silang swimming pool sa loob ng tubig? Nagdala baga si Ananias ng drum doon sa loob ng bahay? Huwag naman. No? Huwag nating isipin gano'n. No? Napaka-illogical po kapag sasabihin natin gano'n. So kaya po, itong sinabi ditong binautismo, meron baga no? Sila? Kaya nga nililinaw ko sa kanya kung lahat baga ng bautismong sinasabi ay sa tubig. Sabi niya sa tubig raw. No? Maliwanag na. Binasa natin kanina yung bautismo sa kamatayan, no, ni Kristo. So, kapag pala tumanggap ka kay Kristo, kasama kang binautismuhan sa kanyang kamatayan. Anong ibig sabihin? Si Kristo ba inilubog sa tubig nung siya'y namatay para sabihin paglubog sa tubig yung bautismo niya? Siguro wala namang magsabing malubog siya, di ba? Kaya dito maliwanag mga kapatid, no, ayon sa Biblia, kasi ako naniwala ng Biblia hindi nagkasasalungatan, no. Kapag bautismo ho, hindi yan katulad ng sinasabi niya na sa tubig lamang. Maling-mali ho yun. Maling-mali. Bakit ko nasabi? Mateo 3:11. Ito yung sitas na ginamit ko kanina na hindi niya yata natandaan. Ang sabi dito, no? Dito sa huling sugnay, na hindi ako dapat magdala ng kanyang pangyapak, siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. O, di ba? Si Juan Bautista dito, siya nagbabautismo sa tubig. Yung darating daw sa kanya, which is si Kristo, na siyang sinasampalatayanan natin ngayon, ay magbabautismo daw sa Espiritu Santo at apoy. Ano ang ibig sabihin? Ilulubog din tayo sa tubig? Aba, hindi ganoon, no? Kaya dapat, no, tayong mga nag-aaral ng Biblia, dapat lawakan natin ang ating pag-iisip, no? Alamin natin kahit yung mga, kumbaga, kapanahunan lamang. Katulad ng kanina, tinanong ko siya kung alin baga ang nauna, yun bang Mateo 3:15 or yung John 3:26, hindi siya makasagot. 'Di ba? Sabi niya, hindi siya sigurado. Diyan ba kayo maniwala doon sa taong hindi sigurado sa kanyang pinapangaral? Diba? So, ibig sabihin lang, kumbaga, no, pasensya na, pero kumbaga, marami ka pang kakaining bigas. No? Kasi maliwanag naman na wala doon binigyang diin ng author yung John, no, sa John, na yung nangyari sa John, na kung saan si Juan Bautista ay nagbabautismo sa Sinon, tapos na yung sa Jordan. Yun din naman ng mga alagad ay nagbabautismo rin. Pero ang maliwanag doon, nasa John 4:2, no? Na tila yata ay malabo sa kanila. Pero talagang binigyang diin ng author yan na si Kristo ay hindi kasamang nang lulubog sa tubig. So patunay lamang na hindi nga
tubig na bautismo yung iniutos ni Kristo doon sa Mateo 28:19. Kaya ito isipin nyo, sa loob ng 3 taong pangangaral ni Kristo, no, na pagkatapos ng si Juan Bautista ay mamatay, napakaraming sumampalataya kay Kristo Jesus pero ni isa wala siyang inilubog sa tubig, 'di ba? Kung siya, sabi ni Juan Bautista ay inutosang magbautismo, bakit walang sa tubig, 'di ba? Bakit wala siyang inilubog sa tubig? Yun ay nagpapatunay lamang na tama yung sinabi ni Juan Bautista na siya ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Mali yung sinabi ni Fernando na sa tubig daw pa rin yun, 'di ba? 3 years ministry, wala kang naanib dahil walang nabautismohan. Ganun ba ang ibig sabihin? 'Di ba? So ito naman, so maliwanag diyan, kitang-kita natin no, yung pagkakamali ni Fernando katulad ng sa Gis 39 na hindi rin niya alam kung kailan nangyari yan. Pambihira naman. So siguro dapat bago tayo sumabak sa mga debate, aralin muna natin yung mga sitas natin gagamitin kasi tayo pa unang gumamit tapos hindi pala natin alam, 'di ba? Ang sabi niya, sa bautismong ibinautismo sa akin, ibig sabihin past tense na po 'yan. Hindi yan present or future. 'Di ba? Simple grammar lang po 'yan. Kasi kapag sinabing ibinautismo sa akin, past tense, naganap na sa kanya. Ang kasunod, babautismuhan, no? Bautismo sa inyo. So yun ang future tense, 'di ba? So alin yun? Nalubog baga sa tubig ang mga alagad para sabing tubig na bautismo yung tinutukoy niya? Siya na mismo umamin na wala siyang nabasa na nailubog muli ang mga alagad no nung sila ay kumbaga nangaral na doon sa gawa no yung mga alagad hindi na nalubog sa tubig. Kaya maliwanag no na siya na mismo ang kumbaga kumontra sa kanyang sarili no na hindi nga pala tubig yung tinutukoy doon ni Kristo na babautismuhan kayo. Ngayon, sagutin naman natin yung ano niya sa gawa, no? Yung sa kay Filipi. Si Filipi merong bating nabautismuhan. Nabautismuhan sa tubig, no? Okay. Pansinin niyo, ano ba ang naganap noong nabautismuhan ni Filipi sa tubig yung bating? Napuspos ba yun ng Holy Spirit na katulad ng ginawa ni Ananias kay Pablo? Diba? Tandaan niyo yung unang binanggit ko kanina, si Pablo ay napuspos ng Holy Spirit dahil binautismuhan ni Ananias. Diba? Yung bating, ano ba nangyari? Siguro alam niya yung kwento na pagkatapos ng sila'y umahon, si Filipi ay kinuha ng Holy Spirit dinala sa ibang lugar. Yung kanyang binautismuhan doon na bating ay hindi yun napuspos ng Holy Spirit kasi nga ang nangyari nga si Filipi yung itinakas. Tandaan niyo mga kapatid na nasa pangyaring yan, no? Nasa Gawa 8 yan. Sa panahong iyan ay hindi pa nila tinatawag ang kanilang mga sarili na Kristiyano, no? Kasi ito, pagpuumanin niyo pero sasabihin ko sa inyo na yung mga apostol noong una ay nagkamali din sila sa kanilang akala, bunga ng kanilang pagkakalimot. Tandaan nyo, sinabi ni Pedro sa 38, mga bautismo kayo no at tanggapin niyo ang Holy Spirit, no? Kailangan daw munang malubog sa tubig bago tanggapin ang Holy Spirit. Yan yung sinabi niya sa 2:38. Pero pagdating doon sa Gis, no? 44 hanggang 48 ng Gawa na kung saan daw siya sa bahay ni Cornelio, ang nangyari doon habang siya ay nangangaral, napuspos ng Holy Spirit yung buong sambahay ni Cornelio. Ibig sabihin, tumanggap na sila ng bautismo ng Holy Spirit. Ngayon, nangyari na, sabi niya, dapat siguro ilubog din natin siya, kaya inilubog na yun. Pero ito ang mahalagang bagay na kanyang na-realize dahil sa pangyayaring yun. No? Tandaan nyo, sa 2 Corinthians, sabi niya, bautismo na bago tumanggap ng Holy Spirit. Baliktad sa nangyari doon sa Gis 44 hanggang 48 ng Gawa na kung saan tumanggap mo na sila ng Holy Spirit bago nalubog ni Pedro. Ngayon, dahil sa bagay na yon na nangyari doon sa bahay ni Cornelio, ito ang napaka-importanting bagay na na-realize ni Pedro na hindi pa na-realize ng mga karamihan sa mga Kristiyano ngayon dahil gumagawa pa sila ng bautismo sa tubig. Tandaan niyo ang sitas, hindi ito imbento. No? Ayon kay Pedro, kanino ba daw, no? Kaninong utos ba yung bautismo sa tubig at anong klaseng bautismo ba yung iniutos ni Kristo sa Mateo 28:19 sa tubig kaya yon? Tanungin natin si Pedro. Tandaan niyo ang sitas mga kababayan upang hindi kayo iligaw ng mga taong ito na hindi pa nakarating sa tamang pagkaunawa kundi nagkakamali pa sa diwa. Gawa 11:16, ganito ang ating mababasa. Sabi ni Pedro, at naaalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig.
datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. No? Sumususog doon sa sinabi ni Kristo sa Marcos 10:38 na babautismuhan kayo. Ano daw yung ibabautismo sa inyo? Babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. So yan yung utos ni Kristo sa Mateo 28:19, no? Bautismuhan tayo ng mga espiritual, hindi yung sa literal na tubig, no? Maliwanag, no? Dito na-realize ni Pablo, ni Pedro. Kay Juan lang pala yung tubig, hindi yung kay Kristo. Time. So, dadako na tayo sa ating cross-examination na 7 minutes. Bro Sam, Bro Fernando Camacho, 7 minutes para sa iyong pagtatanong. Time start Okay. now. Okay. Ang akin pong tanong dito sa Matthew 3:11, ano, na yung sabi ninyo, yung bautismo rito ay tumutukoy sa Espiritu Santo, no? So ang tanong ko po sa inyo, mayroong ilang bautismo na salita ang ginamit po riyan? Dalawa, yung bautismo sa tubig kay Juan at saka yung bautismo sa Espiritu kay Kristo. Ano po? Ilang salitang bautismo ang meron diyan sa 3:11? Okay, ang sabi ko po dalawa, yung bautismo sa tubig na kay Juan at ang pangalawa naman ay yung bautismo naman sa Espiritu na kay Jesus. Okay. Na siyang iniutos sa atin ni Jesus sa Mateo 28:19. Next question. Okay, thank you. Yung bautismo sa Espiritu, ano po sa Greek po ang pagkakagamit doon? Okay, baptizo rin po na ayon nga sa definition na binigay ni Tears, no, yan ay to immerse, no? Wala akong karugtong na tubig, no? To immerse so yung meaning talaga ng baptizo. Kumbaga ilulubog ka. Okay? Next. Pwede niyo pong pakibasa na yan ay baptizo? Alin po, yung Mateo 3:11? Okay, basahin ko po Mateo 3:11. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kay sa tubig sa pagsisisi, datapat ang marating sa ulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak, siya ang sa inyo ay magbabautismo sa Espiritu Santo. So yan ang magbabautismo dyan. Ang pinag-ugatan niyan sa Greek ay yun ngang baptizo, na ang kahulugan nga niyan ay paglulubog. Diba? So yung kay Juan, paglubog sa tubig, ang kay Kristo naman ay paglulubog sa Next Espiritu question. Santo. Okay. Tama ba yung sinasabi mong bautismo ay bumabackground doon sa salitang Grego na bastasai? Bastasai? Yes po, yan. Buma-background po yan, maging sa baptizo din po. Okay. Saan mo nabasa na yung bastasay galing sa salitang baptizo? Okay. Mabasa naman po natin yan, no, doon sa kung meron kang interlinear ho yan, tingnan niyo po sa interlinear yung sinabi diyan, babautismo niya sa Espiritu. So yan po ay baptizo po. So magkano po yan sila? Pakitingnan na po sa interlinear. Sige po. Diyan na po yung sagot. Pakiclick po ninyo yung salitang bastazay. Bastazay. Pakiclick po ninyo. Ano po, saan galing na salita yung salitang baptazay? Ganito lang po muna na bago po sagutin yung tanong. Paki-clarify mo na kung ano yung pinag-ugatan ng baptizay mo. Kumbaga, sabihin mo kung ano yung katumbas na sa English, no, dito sa Matthew 3:11. Aling salita mismo dyan. Ito nga tanong ko, yung salitang baptizay, sabi mo kasi meron ka dyang interlinear na kiniklik. Kaya sabi ko sa inyo, pakiclick po ninyo, premise po yan, pakiclick po ninyo. Din ang tanong, ano po yung salitang baptizay? Baptizay, bastazay.
Okay. Sa interlinear ko po kasi dito no na kumbaga King James version no with strong numbers. Ang interlinear na labas sa akin dito hindi basta sa kundi baptizo. Yung nasa Mateo 3:11 po. Yung dalawang bautismong binanggit diyan ay parehong baptizo no sa interlinear na ginagamit ko. Okay. Wala bang salitang bastasay dyan? Sa ginagamit ko 3:11 ng Matthew, walang interlinear, salitang bastasay? sa ginagamit ko ng interlinear wala eh. Okay. Yung dalawang baptismo na nabasa diyan Sige. puro baptizo eh. Lilipat na lang ako ng tanong. Doon sa Lucas 16:16 na ginamit po ninyo kanina, yung ba'y tumutukoy sa bautismo, kapatid? Sa paglulubog sa tubig? Yun tumutukoy sa bautismo kundi yun ay tumutukoy sa kumbaga dispensation of time. So doon mo malaman kung hanggang kailan ba yung kapanahonan ng lumang tipan at kailan nag-umpisa yung bagong tipan. So ayun nga doon, ang bagong tipan ay nag-umpisa kay Kristo at hindi kay Juan Bautista. Kasi si Juan Bautista ang katapusan no, ng lumang tipan. Okay. Yung bang utos na bautismo, utos ba yun sa lumang tipan? Okay. Sa lumang tipan ho no kung ating kumbaga ayon sa aking binasa no Lucas 6:16. So, yan si Juan ang last prophet no sa lumang tipan na sinabi kaya nabibilang yan doon no sa lumang kapanahonan kumbaga sa lumang mga kasulatan nabibilang yan doon yung ginawa ni Juan Bautista. Okay. Sabi po ninyo, yung pagbabautismo ni Juan, bahagi ng lumang tipan, ano? At hanggang dito nga sa Lucas 16:16. Meron ka ba any references, additional books na nagsasabing yung ng bautismo ni Juan ay ang siyang binabanggit dito sa Lucas 16:16? Okay, ako naman po no bilang naniniwala sa salita ng Diyos ay mas prefer ako doon sa salita ng Diyos. Maliwanag naman po ang Lucas 16:16. No, hindi na natin kailangan ng iba pang referensya. Maliwanag diyan na si Juan Bautista no yung huling kinikilala na propeta na kasama doon sa tinatawag na lumang tipan. So ibig sabihin yung ginawa niya ay kasama yun sa tinatawag na lumang tipan, hindi yun kasama sa bagong tipan. Okay? Kapag sinabi bang kautusan at mga propeta, doon sa salitang mga propeta, tumutukoy ba yun kay Juan o tumutukoy sa mga aklat na isinulat doon sa lumang tipan? Okay. Ibig sabihin kapag mga propeta, ibig sabihin tumutukoy yan kapwa pareho sa mga sulat at sa mga propetang inutusan ng Diyos kung saang panahon pa sila nabibilang. So ayon sa kapanahonan, si Juan Bautista ay nabibilang sa propeta ng mga lumang tipan. Okay. Kung siya nabibilang, ibig mo sabihin, mayroon ding, tama bang iniisip ko, mayroon ding kasulatan isinulat si Apostol Juan para ibilang yung kanyang aklat bilang mga propeta? Okay, nagkakamali po kayo, no? Si Juan na binanggit dyan sa Lucas 16:16 ay hindi ho siya apostol at wala naman ho siyang aklat na isinulat. No? Ang punto ko lamang doon, yung pagiging propeta niya, no, ay kabahagi no ng kapanahonan ng lumang tipan at hindi siya kabahagi ng bagong tipan. Siya ngayong pinakalas na prophet doon sa lumang tipan ayon sa Lucas 16:16. Okay, so dadako na tayo sa ating 5 minutes na konklusyon. Mauna dito si Samuel Tahuda ng MCGU. Okay, 5 minutes para sa iyo, bro. Time start now. Okay, maraming salamat no Bro Rasya. So, dito mga kapatid, no, lahat ng mga argumento na ibinato ng ating kalaban ay talaga naman pong nabali natin, no. No, katulad na lamang lang sa Mateo 3:15, hindi niya alam na mayroon palang ibang klaseng bautismo naganap doon. Ang alam niya lang ay yung lamang bautismo sa tubig. Pagdating naman sa Marcos 10:39, ay hindi niya alam kung anong klaseng bautismo yung sinasabi ni Kristo na kung saan babautismuhan kayo. Yun pala, ang bautismong pala na iyon ay tumutukoy sa bautismo sa Espiritu, no. Sinusugan yan ng gawa 11:16 na ating binasa. Okay,
So maliwanag no na katulad na lamang ng kanyang sinipi rin no sa John 3:26 patuloy hanggang John 4:2. So mababasa din diyan sa John 4:2 no na binali rin yung kanyang stand na bautismo sa tubig kasi si Kristo pala ay hindi nagbabautismo sa tubig sa loob ng kanyang 3 taong pangangaral. Okay. At ito pa, si San Pablo naman, na kung saan ang sabi ni Pablo sa unang Tesalonica 2:3 na ang kanyang aral ay hindi sa kamalian, ang sabi niya, hindi siya inutusan ng magbautismo sa tubig. Okay, so yan po ang sabi ni San Pablo na siyang apostol ng mga hintil. So ang kanyang mga salita po ay hindi sa kamalian. Ibig sabihin, walang mali no kumbaga na isagawa or naituro si San Pablo noong una. Hindi gaya ng mga naunang apostol na mayroong mga pagkakamaling nagawa bunga ng pagkakalimot. Katulad na lamang po ni San Pedro, no? At ni Felipe, no, na ayon mismo sa kanilang ayon sa kanilang pag-amin na ginawa nila sa Gawa 11:16, ang sabi nila tunay na si Juan ay nagbabautismo sa tubig, no. Yun kay Juan pala yung bautismo sa tubig, pero yun pala ang kay Kristo ay bautismo sa Espiritu. So, dyan pa lamang po sa Gawa 11:16, dyan pa lang nila na-realize ang bagay na yan. Ibig sabihin, yung mga naunang ginawa nilang bautismo ay bunga yun ng pagkalimot nila sa talagang iniutos sa kanila ni Kristo. Kaya kung mapapansin ninyo, dyan lamang din sa 11:26, so dyan pa lang sila pinasimulang tawaging Kristiyano. Kasi iniisip nila na itong aral na siyang pinanghahawakan natin ngayon ay talagang tama na, no? At wala nang halong kamalian. So maliwanag po 'yan. At isa pa yung sinasabi ni ating kapatid no, na ang sabi niya si Pablo daw ay nabautismuhan sa tubig. So nung binasa natin yung kanyang sitas, so napag-alaman natin na hindi pala talaga niya alam yung mismong ginagamit niyang sitas. Kasi yun pa lang si Ananias ay nasa loob ng bahay pala yun. Pinapumasok siya doon sa bahay na kung saan nandoon si Pablo. Na ang utos ng Diyos kay Ananias ay makakitang muling si Pablo at mapuspos yan ng Holy Spirit. At talaga namang ginawa yun ni Ananias ayon sa 9:18. Nakakita ng paningin si San Pablo at nabautismuhan. Kaya yun palang bautismo na tinutukoy doon ay hindi ho sa tubig. Nakakamali ho ang ating kapatid. Kundi yun pala ay pagkapuspos sa Holy Spirit. So nandyan lang yan sa dalawang sitas. 9:17 at 18 ng Gawa. Kaya maliwanag po no na talagang sa panahon pa man noon ay talagang nagaganap no ng mga alagad yung iniutos ni Kristo sa Mateo 28:19 na bautismo niya sila sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin mga spiritual na uri ng baptism. So ang mga halimbawa po diyan katulad ng ginawa ni Ananias at yung ginawa naman ni San Pablo kung babasahin natin yung nasa Gawa 19:1 hanggang 6 na kung saan may nakasalubog siyang mga alagad no na pinangaralan ni Apolos. Sabi niya, natanggap niyo ba ang Holy Spirit? Sabi ng kanyang mga tinanong, hindi man lamang namin narinig. Kita nyo, di ba? Yun daw mga alagad dyan, na kung saan naniwala kay Kristo ay hindi nila narinig yung patungkol sa Espiritu Santo. No? Kasi nga naman, ang unang ipinangaral ng mga katulad ni Felipe, nila Pedro, at yung mga iba pa nung una ay yung bautismo sa tubig na kay Juan. So hindi nila, nakalimutan nila yung sa Holy Spirit, no? Ayon nga sa 11:16, hindi nila naalala. No? Doon lang nila naalala sa 11:16. So yung mga alagad doon na hindi nakatanggap ng Holy Spirit ay binautismuhan ni Pablo sa bautismong espiritual ayon sa Gawa 19:5 hanggang 6. So, yan na po yung bautismo na iniuutos ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Mateo 28:19. At yan ang dapat nating sundin ngayon dahil siya yung kumbaga ating pinaniniwalaan, no? Yung mga aral ng Diyos ay sa pamamagitan niya na, no? Pamamagitan ng anak, no? Sa pamamagitan niya, ipinahayag ng Diyos ang kanyang aral dito sa huling kapanahunan. Sa Biblia ho kasi, meron hong mga kapanahunan na sinasabi. No? Katulad na lamang sa nasa Lucas 16:16, mababasa natin diyan ang mga kautusan at mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. So meron palang ending point diyan, no? Merong dispensation diyan. So merong transition na naganap diyan. Ang katapos-tapos propeta pala no na masasabi natin na kabilang sa Lumang Tipan ay si Juan Bautista. Maliwanag ho yan sa Lucas 16:16. So yan ay kapanahunan ng Lumang Tipan. Tayo na kung saan nabuhay ngayon, no, sa 21st century, ay nandito na tayo sa kapanahunan na tinatawag na New Testament, no, sa Christian era. Na kung saan sa Christian era ang mangangaral na dapat natin sundin ay si Kristo at hindi si Juan Bautista. Salamat po.
Okay, so dadako na tayo sa ating 5 minutes last conclusion. Fernando Camacho ng SDA. Okay. Time start now. Okay, thank you po. So, unahin ko na po muna ito at sana maabot ko lahat. Ano ho? Yung sa Lucas 16:16, ano ho? Ay inakala niya na ito ay tumutukoy kay John the Baptist na isa sa mga huling propeta ng lumang tipan-an niya. Ano ho? Pero mali ho mga kapatid, hindi po ito tumutukoy sa tao. Ano ho? Ito po tumutukoy sa mga kasulatan. Kapag sinabi po sa Biblia na kautusan at mga propeta, ang ibig sabihin niyan, Torah at saka yung Nibim na siyang bahagi ng Tanak, mga kasulatan po yan. Oh? Kaya naman ako naman yung nagtataka sa ating kapatid, ano? Sapagkat pinatutunog talaga niya na siya yung pinakamaalam sa pag-aaral ng Biblia. Pero makikita natin sablay po ang kanyang pagkakagamit ng mga talata eh. Ano ho? At akala niya, nag-iba niya yung ating itinindig, sa kanya lang yun mga kapatid. Ano ho? So dito sa Lucas 16:16, malinaw yung kanyang pagkakabanggit. Hindi tumutukoy sa tao o sa mga propetang tao, kundi sa kasulatan ng mga propeta. Kung tawagin po ay Nibim. Ano? Ngayon, dito sa 3:11 ng Mateo, tinanong ko siya kung ilan bang bautismo ang meron diyan na salita. Sabi niya 2. Ano ho? O doon sa kanyang binabasa, 2. Pero tinatanong ko sa kanya, no? Sana tinignan niya to sa Greek text dahil dito 3. Isang baptizo, isang bastasay, at isang baptize. Ano? Yan. So, siguro kailangan niya, siya kailangan siguro mag-aral nito mga kapatid. Ano? Sabi ko nga, pagdating sa bautismo sa Holy Spirit, wala akong problema po riyan. No, wala kaming suliranin dyan. Totoo naman yan. Pero yung sasabihin natin, wala na yung baptizo. Ano ho? Yun isang malaking pagkakamali po yun mga kapatid. Ano ho ngayon? Tungkol doon sa kanyang inuulit-ulit, ano? Yung Matthew 3:11 at saka yung John 3:26. Hindi naman ito pantibag mga kapatid eh. Ano? At tama naman. Ano ho? Sabi ko nga, sasagutin ko to, pag-aaralan ko, tama naman eh. Ang unang nangyari yung Matthew 3:11. Ang pangalawa yung John 3:26. So ano ngayon? So what kumbaga? Natibag mo ba na ang ibig sabihin ng ng baptizo ay paglulubog sa tubig? At napatunayan mo ba rito dahil sa hindi ko lang ito nasagot ng tawag dito ng iniisip mo hindi na dapat isagawa yung pagbabautismo? Napakababaw mga kapatid, ano? So hindi ito nakapunto sa kanya, akala lang niya nakapunto siya, ano? So then doon kay Pedro, kay Pablo, ano ho? Sabi niya kanina nung nagko-cross-examine siya sa atin, si Pablo nakatayo, no? Paano daw siya maanong nakatayo? Wala namang problema 'yun mga kapatid eh. Pero kung sisiyasatin natin yung Biblia mga kapatid ko, ano sa amin wala kasing problema nakatayo, nakahiga, nakaupo o nakalupasay, wala problema basta't may isagawa yung paglulubog sa tubig. Pero kung technically natin mga kapatid yung talatang ito, si Pablo rito, sabi rito, nagtindig pagkatapos ng siya'y bautismuhan. Hindi siya nakatayo, ibig sabihin. Kasi nagtindig eh. Di ba? Basahin niyo ulit. Di ba? Acts 9:18. Acts 9:18. Kaya dito, mali eh. Ano sabi? Agad na nalaglag mula sa kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis at nakita siyang muli. At siya'y tumayo. Alain po ninyo, hindi siya dating nakatayo. Okay. Kung technical ko lang. Pero sabi ko, hindi ako after dyan, kundi doon ako sa paglulubog na naisagawa. Sa bilangguan, marami tayong nababautismuhan. Wala naman dagat doon, walang swimming pool. May paraan, mga kapatid, para maisagawa ang pagbabautismo. Ngayon, hindi ko sinasabi na nagdala sila doon ng drum sa loob ng bahay ni Pablo. Ang sinasabi natin, isa yan sa mga halimbawa na pwedeng isagawa ang pagbabautismo. Kung ayaw mo sa drum, pwede naman sa bathtub na kung saan mailulubog ka. Maraming paraan mga kapatid. Sa kabundukan nga, wala kaming ginagamit. Kundi ginagamit namin, gumagawa kami ng hukay. Nilalagyan ng tubig. Maraming paraan para maisagawa ang paglulubog mga kaibigan. Kaya yung pagbabautismo, nananatili hanggang sa ating panahon. Ano? Yan, si Apostol Pablo.
nabautismuhan din eh. Oh, yung mga hintil dito sa Gawa 10:48, nabautismuhan sila eh. Oh, pinipilipit lang yung salita ng Diyos para sabihin sila yung tama. Pero mali mga kapatid. Ano ho? Oh, kapag ka mali, wag na natin ipilit at wag na natin patunuging tama. Ano ho? Yan. Oh, time na sayang. Okay, so Thank dyan you. natatapos ang debate ngayon. So, bibigyan ko ng 1 minute ng pasasalamat yung ating mga debaters. Unahin na natin yung ating affirmative, Fernando ng SDA. Yes sir, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pamunuan ng Debaters Convention Group. Maraming salamat dito sa ating mga kasama sa platform na sinamahan tayo. Kay kapatid na D, Prince Junong, kapatid na Raymar, Randy at kapatid na Eric, Benz, Cass, kapatid na Noel, Bro Ali, Nihil, at yung iba pang walang mga pangalan na kasama namin dito. Ano? At syempre sa atin pong moderator, kapatid na Russia, na siya na rin timekeeper, siya na rin sa audio. At hindi magiging maganda ang pag-uusap nito kung wala yung atin pong veteranong tagapagtanggol na founder ng MCGU, si kapatid na Samuel Tahuda. Ayan. Subaybayan po ninyo mga kapatid ang aking pong programa tuwing araw po ng linggo, ganap na alas 4 hanggang alas 6 ng hapon sa programang Ask o Ayon sa Kasulatan. At yan po ay nauulit ganap na Martes at Huwebes ng gabi, no, alas 8 hanggang alas 9. Yan, live po yan. Then, sundan din po nyo ko sa akin pong YouTube channel. Type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. At mag-follow na rin po kayo at marami po kayo yung mapapanood. So muli binabalik ko at papuri at pasasalamat sa ating pong dakilang Diyos at ganoon din sa buong kawanian ng Debaters Convention Group. Bibigyan ko din ng 1 minute na pasasalamat si Samuel sa mga nanood at saka mga advertise na din. Bro Sam, pasok. Okay, unang-una po, maraming salamat po sa Diyos na kung saan binigyan niya tayo ng pagkakataon na may hayag ang tunay no, na kanyang mga tunay na salita na kanyang gustong ipaabot sa ating kapanahonan natin ngayon. At dalangin ko rin sa lahat ng mga nakikinig na nawa ay mabuksan ninyong isipan at matanggap yun no, yung ang tunay na katotohanan. Nawa ay meron kayong mga maraming bagong natutunan no, na hindi nyo narinig sa kanino man. At nagpapasalamat din po ako sa aking katunggalin na kung saan nang dahil sa kanya ay mas lalo nating naipakita no, yung tunay na kaliwanagan na. At announce ko rin po no, na meron po akong YouTube channel kung meron pa po kayong ibang gustong malaman patungkol sa mga aral na aking sinasampalatayanan ay i-research nyo lang po ang aking pangalan, Samuel Tahuda sa YouTube. So naglalaman po yun ng lahat ng mga debate na ginaganap ko. So doon po yung record ng iba't ibang klase ng mga debate po yun, iba't ibang mga tema. At salamat din po no sa Debaters Convention, lalo na kay Rasha no sa pagpa-unlock no sa amin ni Bro Fernando at sa mga nandito rin no. Ako nagpapasalamat sa talagang yung pagsusubaybay sa mga nasa loob ng GC no. At maging sa ating kapatid na Muslim na sana meron kang bagong natutunan sa gabing ito no. Ako nagpapasalamat rin sa iyong presensya, nandito ka. At sa lahat po ng aking mga no, kaibigan at lalo na po sa aking katunggali, pagpasensyahan mo na po kung meron akong nasabi na kung sa tingin mo ay hindi magandang pakinggan. So ang akin lamang po ay mamulat ka po sa katotohanan at wala po akong ibang pakay. Yun lamang po at salamat po sa Diyos. Sumisita pa. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin ngayon. At syempre nagpapasalamat din ako sa dalawang debater na maayos naman na natapos ang ating debate ngayon. So next pala, meron tayong debate at between Fernando Camacho and Bro Raymar ng Freelancer. So abagan nyo yan. At promote lang namin yung aming Debaters Convention t-shirt. Ayan, at saka mug. Available yan sa ating Shopee at saka sa Lazada.
pwede kayong mag-search Debaters Convention doon lang sa search box. At type nyo lang, no? So, pipili kayo doon sa mga size. Yan. At saka yung ating Debaters Convention mag. Yan. At meron, paki-subscribe na din yung aming Debaters Convention official na YouTube channel. Dahil lahat ng debating mangyayari dito ay i-upload lahat sa ating YouTube channel. At para masubaybayan nyo at ma-replay nyo pa yung napakaraming debate. So, yan. At I think, yun lang. Salamat din sa nasa loob ng room, syempre. Nandito si Bro Noel from RCC. Nasa Amerika yan. Si Tyben. Yan, nasa isang Patripasyanism. Si Jumong. Isang JW. Si Renman, freelancer. Ito nga, ito to. Yung SDA, nakalimutan. Si Epstein na Judaism. Yan, si Randy ng freelancer. Si DM ng SDA. Yan, si Bro Ali Javier ng Islam. Si Nihil Si ng Bro Baha'i Edelos Faith. yan. Si Edelos pala. Ang bihira, nakakalimutan ko. Si Inigo nandito, tsaka si Marty. Yan, at this is Admin Russia, Debaters Convention. We're out. At sandali lang, wag mo